GM Torres, sir, General, sir. Good morning. Yes sir, good morning. Good morning sa inyo mga tagapakinig. Opo, sir, sa DZRH, si Edniel, tsaka si Giselle ulit. Sir, kahapon, kagabi, actually, magmamadaling araw na nasa EDSA pa kayo eh. Nag-inspection ng nag-collapse dyan. Kumusta ang monitoring ng MMDA, sir, sa epekto ng habagat sa kamay nila? Well, meron kaming hourly updates ng mga naiiwang mga areas na may baha, no? So, kanina, as of a while ago, 7:50 a.m., ang mga areas natin na merong pagbaha ay 6. Meron dyan sa Taft Avenue, Cornacrino, mga gutter deep lahat. Tapos, ang pinakamalalim dito na na-report sa atin is knee deep sa may area ng Alabang Sapote Junction. Ayan, pero buwaba naman na ngayon. Gutter deep na lang uli. Ayun. Tinatanong natin yan sapagkat yung mga LGUs natin over itong mga past few hours talagang walang puknat sa kaka-alerto sa ating mga kababayan. Pero sir, isa dun sa mga tinutukan mo kagabi yung nag-collapse na wall sa dyan. EDSA Ayala. Sa may Forbes pa kamo. Kamusta GM sir? Talaga bang substandard kamo yung pagkakagawa dyan? Well, ang tingin natin doon, may mga enhancement, may mga extension na ginawa na wala na sa design. Kaya nung tuloy-tuloy ang ulan at nag-absorb ng maraming tubig, hindi niya kinaya. Wala na sa design eh. Papaano GM yung clearing operation po? Nadadaanan na po ba ng mga motorista yung bahaging yan? Ongoing po ang ating clearing operation. Malaking trabaho yun ha. At kagabi, emergency palliative care. Kumbaga, palliative measures lang ginawa natin para kasi nang bumagsak siya, 1 lane ang naiwan sa EDSA. So, binuksan ulit natin ang 2 lanes, pinaginamitan natin ng heavy equipment natin plus yung mga rescue equipment natin para maitabi yung mga debris at makuha ngayong umaga ng ating mga dump trucks at mga haulers. Pag tinignan mo GM yung mga pictures na ibinahagi nyo kagabi, parang yung pinaka-external layer lang yung nabuwal. Yung pala buong pader yan na GM kasi hanggang ngayon kiniklear pa yung daanan eh. General? Yes, Opo. yung pader kasi ay parang ang ginawa is double wall. May external na mas mataas, tapos sa loob mismo nung kabahayan doon sa loob ay internal na medyo mas mababa pero mas matibay. Kaya naiwan pa rin yung wall na yon. Ang nasira yung external niya na nung napag-alaman natin ay mukhang matagal nang ginawa. GM, ang binabanggit po ni Sec Dizon, hindi daw po pala semento yan. Parang kung sino man daw po yung gumawa ng pader na yan, pinapalabas lang daw nila na semento. Yes, nakita natin ang ginawa ay mga tubular na mga 2x2 at pagkatapos nilagyan ng drywall. Yung nasa taas yon. Pero kanino bang proyekto yan? Government pa rin ba yan? Kasi EDSA yan eh. Along EDSA, GM Torre. Ayun, yun ang magiging subject ng ating investigation kasi kagabi ay walang makapagsabi kung sino ang gumawa at kung kailan ginawa. Oo, pero ang magandang balita, pinapakinggan ko yung interview nyo kagabi, mukhang wala naman sir na nadamay, kumbaga nasaktan dyan sa insidente. We do hope na wala sana dahil sidewalk yun eh. Pag sabi nga namin kagabi na kung may taong natamaan doon, yun ang isang nakakalungkot na pangyayari. Pero wala namang indication. Walang indication. Hopefully, wala naman sana. GM, kumustahin po namin yung mga major waterways dito po sa Metro Manila. Nag-overflow na raw po dahil sa matinding volume na dala po ng malakas na ulan. Itong sa area ng south natin, sa may Parañaque area, ito yung umaapaw ang Sapote Creek. Pero hopefully, mag-subside naman at tuloy-tuloy nakikita natin, mabilis na ang galaw ng tubig eh. So, talaga ang volume kasi talaga napakataas at tuloy-tuloy ang ulan kagabi. Pag humupa naman ito, in-expect natin na bababa rin kaagad. Nakatutok ang LGU ng Marikina sa Marikina River. Ang Tulihan River naman, GM, may pangamba ng pag-spill nung Lamesa Dam. Kumusta sir yung preparation natin in case man na kailanganin talaga ng pag-rescue o kung hindi man ay kung anumang resback mula sa MMDA? Nakapreposition ang ating mga rescue equipment, ano? Yung mga rubber boats natin ay naka-ready na dyan sa paligid ng
Marikina at saka yung dadaanan ng Tulyahan, yung mga identified areas na kung saan traditionally ay nagre-rescue talaga tayo. Pero hopefully, ang minomonitor natin na Marikina, talagang mataas na talaga ang kanyang level ng tubig pero hindi pa naman umaapaw. Hopefully naman, na-mitigate ng lahat ng mga pre-positioning ng mga equipment at saka yung mga pre-baha activities natin like dredging at saka yung talagang inarmor yung dike diyan sa may Marikina River. Sir, yung binabanggit mo bago yung baha, mayroon namang mga activities yung mga lokal na pamahalaan, even MMDA. Pagtapos ng sakuna, nakabantay, naka-preposition pa rin ho tayo para sa possible rescue. Pero anong hamon? Saan ba tayo nagkukulang? Bakit every time na naulan ng ganito ay talagang bumabaha ng gusto sa Metro Manila? Una, nakikita natin, medyo malakas talaga ang ulan. At pangalawa talaga, ito, disiplina na naman. Since kagabi, walang tigil ang ating mga upland manananggal. Walang tigil yan sa kare-responde sa kung saan may baha, hanap ng inlet at clearing ng inlet. Kasi ang nakikita natin talaga, pag nabarahan ng inlet, dito talaga ang nagsisimula ang napakalaking problema. Kasi hindi nakakapasok kaagad sa drainage ang ating ang tubig na supposedly ay dadali na lang kaagad sa major waterways. Basura pa rin, babagsak pa rin sa basura, GM ano. Pero GM, pero GM sir, kung ikukumpara po sa mga nakalipas na pagbaha, sa mga nakalipas na buwan o taon, nagkaroon po ba ng improvement yung pagbaha dito po sa Capital Region? May mga feedback na tayong nakakita, no? Na yun nga, ang sabi ng mga kababayan natin, yung mga traditional na mga dating binabaha ay hindi na ngayon nababaha. So, ito ay magandang indication, pero we really cannot pat ourselves in the back. At tuloy-tuloy pa rin ang trabaho natin. At ang isang maganda lang ngayon na nakikita natin sa may mga baha pa rin na areas ay mabilis bumaba at humupa ang tubig. Basta tumigil ang ulan, bumababa kaagad ang tubig. Final point na lang sa akin, General Torre, yung ating NCAP ay ipinogram na natin ngayon to identify yung mga pasaway dyan sa pagkakalat ng basura. May mga nasampulan na ba tayo at paano ba itong pinaka-mechanics o proseso nito at paano natin sila mapaparusahan? Marami na sir ang nahuhuli natin. Ang ginagawa natin is kinukuha natin ng mga screenshots, pinipicturean sila pagkatapos pinapupuntahan ng ating mga personnel from the HPSEPO natin, yung ating mga environmental police. Nagko-coordinate sa barangay, pinupuntahan ng tao, pinapakita ang ebidensya at pinapipili kung sila ba ay magbumulta o sila ay magko-community service. Basta pinaparusahan natin. At ang magiging batayan nito ay yung local ordinance kung saan sila nagtapon ng basura. Yes. At pagkatapos kung applicable ng national laws, edi apply natin ang national law. GM, kamakailan po nabanggit ninyo na sadya na may mga nananabotahe doon ho sa drainage system, at least sa ilang part po nitong Metro Manila. Papaano sir ito tinututukan ng hanay? May mga natukoy na ba ng mga tao na posibleng responsable po sa ganitong pananabotahe? Nag-coordinate tayo sa ating mga barangay at sa ating kapulisan para matigil ang ganitong mga aktibidades. At lately naman, nakikita natin ay wala naman. Pero ang meron lang talaga na hindi pa rin nawawala, yung nagtatapon ng basura sa hindi dapat pagtapunan, lalong-lalo na yung mga malalapit sa mga drainage inlet. At meron na ako pinost sa Facebook ko, personal na Facebook ko, na at saka sa MMDA Facebook namin. Ipinopost namin yung mga taong nahuhuli namin dyan. Hindi naman sila personally ma-identify, pero at least malaman nila na seryoso talaga ang gobyerno sa pagbabantay ng mga aktibidades na ito. At sila ay napaparusahan na pupunta sa kanilang mga bahay at nabibigyan ng notice of violation. Alright. GM, kaisa niyo kami dyan sa krusada na ito laban sa mga pasaway pa rin sa pagtatapon ng basura. And thank you sa serbisyo. Maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat sir, maraming salamat ma'am. At laging tana sa ating mga kababayan, ang 136 natin, MMDA hotline, ay nandyan lang, nakaantabay para sagutin ang inyong mga tawag at paghingi ng tulong. Maraming salamat po, good morning. Salamat GM, happy Sunday. Si MMDA General Manager General Nicolas Torre III.